Breaking news mga kababayan, bagong bansa ng mga Hudyo, itinatag sa Afrika at Israel, nagpapanik, magsusumbong daw sa Amerika. Noong December 14 ng taong ito, sa ilalim ng makasaysayang Arc de Triomphe sa Paris, France, halos mayanig ang geopolitical sphere ng North Africa at ng Mediterranean region. Hindi dahil sa isang terrorist attack o dahil sa isang malaking kudeta, kundi dahil isang bansa ang nagdeklara ng kanilang kalayaan. Ang pagsilang ng bansang Kabylia o mas kilala bilang Federal Republic of Kabylia. Habang walang imik ang mainstream media at tila ayaw magbigay ng reaksyon na makakasakit sa bansang Algeria, kasalukuyan namang isinisilang ang isang panibagong bansa, isang sekular, pro-western at sabik na maging bahagi ng community ng malalayang bansa. Para sa US, Israel at Morocco, hindi lang ito simpleng ethnic problem, isa na itong strategic solution na matagal nang pinakahihintay. Pero ang tanong, bakit nga ba nagdeklara ng kalayaan at bagong bansa ang Kabylia at gaano ito kahalaga sa Amerika at sa mga kaalyado nito? Ang Kabylia ay binubuo ng dalawang probinsya na nasa loob ng bansang Algeria, isang bansang hindi lang pinamumunuan ng diktadura kundi nagsisilbi ring operation base ng mga kaaway ng Estados Unidos. Ang Algiers na kabisera ng Algeria kasi ay naging isang Mediterranean outpost para sa Russia at naging international client ng Su-57 stealth fighter, ang pantapat ng Russia sa mga jet fighters ng US at NATO. Bukod dito, pinapasok din ng bansang Algeria ang Wagner Group o mas kilala ngayon sa Africa na Africa Corps, isang kilalang private Russian force na kalaunan ay kinonvert bilang Africa Corps matapos mamatay ang leader nitong si Yevgeny Prigozhin, isang Russian criminal at oligarch. Let's talk about the Wagner Group. Secretive Russian mercenary A group. shadowy private security company that has ties to the Kremlin. Wagner Group has a gruesome reputation. Sa ngayon, ang Wagner Group o Africa Corps ay responsable sa pagkakalat ng kudeta, terorismo at anti-Western sentiment action sa mga bansang Mali, Niger, Burkina Faso at iba pang mga bansa sa Africa. Ibig sabihin lang nito, mas kakampi ng Russia ang bansang Algeria kaysa sa Amerika. Dahil dito, naniniwala ang mga eksperto na ang pagkakatatag daw ng Federal Republic of Kabylia ay isang malaking pabor para sa Amerika para tapatan ang Russia sa Africa matapos ang unti-unting pagiging neutral at pagkawala ng ilang mga kaalyadong bansa ng US sa African continent. Mahigpit din na ipinagbabawal sa batas ng bagong tatag na bansang Kabylia ang pagtanggap ng mga foreign funds para suportahan ang anumang relihiyon, kaya't nakakasigurado na hindi makakapasok dito ang Islamic radicalism na problema ngayon sa region. Ang malayang bansa din ng Kabylia ang may control sa coastal city ng Béjaïa, isang mahalagang seaport at oil terminal sa Mediterranean. Dahil dyan, mahihirapan na ang Algeria na magsagawa ng energy blackmail bilang political weapon gaya ng pagbawas ng supply, pagtataas ng presyo at pagbabanta na pigilan ang supply sa ilang mga bahagi ng rehiyon. Para sa ilang mga eksperto, ang pagbubuo ng bansang Kabylia ay maihahalin tulad sa isang patalim na itinusok sa mismong puso ng Russia-Iran axis sa North Africa. Malinaw umano ang pagkakatulad ng bansang Israel at ng Kabylia. Tulad ng mga Hudyo, ang Kabylia ay isang katutubong bansa na hindi kailanman nasakop ng mga Arabong Islamiko sa Hilagang Afrika. Sa loob ng maraming siglo, nagawa nilang mapanatili ang kanilang wika, kultura at pagkakakilanlan sa gitna ng mahihirap na pagsubok. Dahil dito, ilang mga mambabata sa Israel ang dumalo sa seremonya ng pagtatatag ng bansang Kabylia sa Paris, France para suportahan ito. Para sa Kabylia, hindi kaaway ang Israel kundi isang modelong bansa
para ipakita kung paanong panatilihing matatag ang sariling kultura. Sa katunayan, ang Pangulo daw ng Kabil na si Ferhat Meheni ay nakarating na at nakapagsalita na rin sa Jerusalem tungkol sa pinagsasaluhang tadhana ng Israel at Kabilya. Sa isang rehiyong nilulunod ng matinding anti-Zionism kung saan sinusuportahan ng rehimen sa Algeria ang Hamas at ginagawang krimen ang pakikipag-ugnayan sa mga Israeli, namumukod tangi umano ang Kabilya bilang isang matinong lipunan. Kung baga, kung may Israel sa Middle East na binubuo ng mga bansang Arabo, ang Kabilya ay bersyon ng Israel sa mga bansang Muslim sa North Africa. Ang Kabilya ay tahanan ngayon ng nasa 3 hanggang 4 na milyong mga katutubong Amazigh, isang uri ng pangkat etnikong Berber na may kulturang galing sa Hudaismo. Hindi ito kailanman sumabay sa pag-usbong ng Arab nationalism sa North Africa at Middle East. Nagkaroon ito ng exiled government noong 2010 at taong 2020 nang itatag ang kanilang parlamento at bumuo na din sila ng kanilang konstitusyon. Ang paglaban nito para sa kanilang kasarinlan ay walang pagkakaiba sa ipinaglaban ng East Timor at South Sudan, dalawa sa mga pinakabagong bansa sa mundo. Sa loob ng maraming dekada, ang Kingdom of Morocco ang tanging mapagkakatiwalaang kaalyado ng Estados Unidos sa North Africa. Yan ay kahit madalas itong ginugulo ng mga separatist group gaya ng Polisario Front na pinopondohan ng Algeria. Tanong ngayon ng marami, bakit sinusuportahan ng Algeria ang mga grupong gustong kumala sa gobyerno ng Morocco samantalang nilalabanan naman ang kagustuhan ng Kabilya na magkaroon ng sarili nilang bansa? Dahil dito, nalalantad daw tuloy ang tunay na intensyon ng Algeria na guluhin ang kanyang karatig bansa na Morocco at pakunwaring suportahan ang mga separatist group doon, habang sinusupil naman ang mismong mga tao sa kanilang bansa na gustong lumaya. Bilyon-bilyon kasi ang ginagastos ng Algeria para suportahan ang mga grupong gustong hatiin ang bansang Morocco. Bagaman hindi pabor ang gobyerno ng France sa pagdedeklara ng independence ng Kabilya sa Paris dahil na rin sa pressure ng bansang Algeria, naituloy pa rin ang seremonya. Ayon sa mga eksperto, tila naging malaking pagkakamali daw ang matitinding panunupil, paninira at sobra-sobrang paggamit ng puwersa ng pamahalaan ng Algeria sa mga taga-Kabilya. Sa halip kasi na humina ang kilusang nagtataguyod ng kalayaan ng Kabilya, mas lalo daw itong naging kilala at mas organisado at unti-unti na ring nakilala sa international level. Ang MAK o Movement for Self-Determination of Kabylia na dati itinuturing lamang na maalamat na kilusan ay nakatawag pansin na sa mundo noong 2019. Naging kapansin-pansin ito sa mata ng United Nations, pro-Western countries at ng mga parlamento sa Europa at Hilagang Amerika. Noong 2021, idiniklara ng pamahalaan ng Algeria ang MAK bilang isang terrorist group dahil sa akusasyong sangkot daw ito sa malawakang arson sa mga probinsya ng Kabylia. Ilang mga miyembro nito ang nahatulan in absentia tungkol sa pagpatay sa isang kilalang aktivista sa bansa. Kasama sa mga hinatulan ang leader nito na si Ferhat Meheni at naglabas na rin ng international warrant laban sa kanya. Inakusahan din ang grupo ng pagpupuslit ng matataas na kalibre ng baril papasok sa bansa mula sa France. Pinaghihinalaan din sila na tumatanggap ng pondo mula sa bansang Morocco. Pero nang ideklara ng Algeria ang MAK bilang isang terrorist group, sinasabing mas lalong naging aktibo ang mga kabataang Kabylians at mas lalong lumakas ang impluwensya nila sa mga kababayan nilang nasa France at Canada. Mas lalo ding lumakas ang impluwensya nila sa kanilang mga etnikong kababayan sa Algeria dahil na rin sa mga walang basihang pag-aresto sa mga pinaghihinalaang bahagi daw ng pag-aaklas. Minsan ding inalok ng pamahalaan ng Algeria ang leader ng MAK na si Ferhat Meheni ng pera, mga benepisyo at pwesto sa gobyerno pero tumanggi ito. Sa ngayon ay wala pang formal na pagkilala o pagsuporta ang Estados Unidos sa kasarinlang idiniklara ng Kabylia.
ni hindi pa rin ito kinikilala bilang isang malayang estado. Pero ayon sa report, hindi daw tinanggap ng US ang pagbabansag dito bilang isang terrorist group dahil sa tila mas political na agenda at hindi for national security reasons. Tutol din ang US sa paglabag sa mga karapatang pantao at malayang pamamahayag ng mga taga-kabilya na sinusupil umano ng pamahalaan ng Algeria. Bagaman wala pang opisyal na pagkilala mula sa US, patuloy pa rin daw na nananawagan ang ilang mga opisyal ng kabilya kay US Secretary of the State Marco Rubio na i-pressure na ang Algeria sa usapin ng kanilang kalayaan. Sa ibang balita, Israel nagpapanik. Muli na namang bibisita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House para ipakita kay Pangulong Donald Trump ang bago nitong plano na atakihin ang bansang Iran. New report states Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is planning to brief President Trump on possible new strikes in Iran. Ayon kasi sa report na kumakalat ngayon sa mga pangunahing media outlet, nag-aalala na ang Israel sa muling pagbubuo at pagpapalawak ng Iran ng ballistic missile productions nito. Maliban dito ay nag-aalala din sila na muli na namang inuumpisahan ng Iran ang kanilang nuclear enrichment project. Inaasahang magkikita sina Netanyahu at Trump sa Mar-a-Lago Resort ng Pangulo sa Florida sa December 29. Bagaman alam ng lahat na itinuturing ng Israel na malaking banta ang nuclear project ng Iran, ang inaalaala naman daw nila ngayon ay ang pagdami ng ballistic missiles ng Iran. Batay sa pagtataya ng Israel, nadadagdagan daw ng 3,000 ballistic missiles kada taon ang Iran kapag hindi sila napagtutuunan ng pansin. Kung hindi daw mapipigilan ang patuloy na paglaki ng arsenal na ito, posibleng maging deterrent ito laban sa pagsisikap ng Israel na wasakin ang mga proxy ng Iran sa region. Sa oras daw na magkita si Netanyahu at Trump, maghaharap si Netanyahu ng 4 na opsyon ng pag-atake sa Iran. Una, Israel lamang ang aatake. Pangalawa, pag-atake ng Israel na may kaunting tulong mula sa US. Pangatlo, sanib puwersang pag-atake. O ang pang-apat, US lamang ang aatake. Bukod dito ay pinagbabantaan din ni Netanyahu ang Iran na makakatanggap sila ng matinding buwelta kapag nagkamali ito ng mga kilos. Yan ay matapos malaman ng punong ministro ng Israel na nagsasagawa ang Iran ng mga missile drills sa iba't ibang mga lungsod gaya ng Tehran, Isfahan, Mashhad, Khoramabad at Mashabad. Sinabihan na rin ni Netanyahu si Pangulong Trump tungkol sa mga drills na ito na posible daw gamitin ng Iran para gumawa ng surprise attack sa kanila. Alam namin na nagsasagawa ang Iran ng mga military exercise. Gumagawa na kami ng mga kinakailangang paghahanda. Gusto kong maging malinaw sa Tehran na anumang kilos ay haharap sa isang napakatinding tugon. Bukod dito ay nagbigay din ng babala si US Senator Lindsey Graham sa napapansin niyang muling pag-build up ng nuclear at missile projects ng Iran. Kung nakikita nyo na binubuhay na naman ang kanilang uranium enrichment, atakihin nyo na. Kung nakikita nyo na pinaparami na naman ang mga ballistic missiles para takutin ang Israel, na balang araw ay pwedeng umabot hanggang Europa, banatan nyo na yan ngayon. Ayon sa report ng pahayagang Axios, tinawagan daw ng hepe ng Israeli military na si Lieutenant General Eyal Zamir ang head ng US Central Command na si Admiral Brad Cooper at sinabi sa kanya na nag-aalala ngayon ang Israel sa missile exercise na sinimulan ng IRGC ilang araw na ang nakakalipas. Nagpaalam na rin ang Israel na posible silang umatake kung kinakailangan. Muli na namang mararamdaman ng ating mga kaaway ang hagupit ng napakahabang kamay ng Israel at patuloy tayong aatake kung kinakailangan sa malapit man o sa malalayong lugar. Sa gitna ng pinakamahaba at pinakakomplikadong digmaan sa kasaysayan ng Israel, nandyan ang kampanya natin laban sa Iran. Ang Iran ang nagpondo at nagsusuplay ng armas sa mga puwersang nakapalibot sa Israel at sila rin ang nasa likod ng mga planong wasakin ang ating bansa. Pero batay sa isang source sa Israel,
Mababa daw sa 50% ang tsansa na umatake ang Iran sa kanila ngayon. Dagdag pa rito, isa ring American source ang nagsasabi na walang malaking senyales na nakikita ang US Intel na magsasagawa ng surprise attack ang Iran. Mariinding itinatanggi ng Iran ang mga aligasyon ng Israel at sinabing hindi naman daw provocative ang drills na ginagawa nila. Dagdag pa ng Foreign Minister ng Iran na si Ismail Bagheri, hindi naman daw dapat pagtalunan pa ang pagbuo ng Iran ng mga defense nito gaya ng missile programs dahil ito ay para lamang umano ipagtanggol ang kanilang sarili sa anumang banta. Aminado rin ang Iran na nabawi na nila ang lahat ng mga nawasak sa kanila noong panahon ng digmaan sa Israel. Pero ayon sa mga eksperto, hindi daw masisisi ang Israel kung bakit masyado silang nagiging defensive ngayon sa bawat kilos ng Iran. Yan ay dahil dala na ang Israel sa sandamakmak na missiles na ginamit ng Iran sa kanila nang maganap ang 12 Days War noong buwan ng June. Pero bago po natin umpisahan, baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.